Unang-unang kailangan sa business, ano? Lakas. Ano unang kailangan? Kapital. Pag kapital, ano kailangan? Dalawa yan. Idea. Anong idea, Chris? Networking ang idea. Pangalawa, pera. Anong pera yan? 7,980 yung kapital namin. Tanong, maliit, malaki? Yung totoo sa puso nyo, maliit, malaki? Yan, sabi niyo ba, malakit. May maliit, may malaki. Para sa nalalakihan, pag ang tingin nyo rito gastos, malaki talaga siya. Tama po ba? Ang problema, hindi po gastos yung pinag-uusapan natin. Babaguhin ko yung tanong. Magtatayo ka ng negosyo, ang kapital mo, 7,980, maliit, malaki? Maliit, sari-sari store nga, mahihirapan ka dyan eh. Tama po ba? Kwek-kwek, pwede dyan. Kwek-kwek, tama po ba? Ilang years ka na nagkukwek-kwek, yayaman ka ba? Hindi. Amoy kwek-kwek ka na, hindi ka pa yayaman. Tama po ba? Ayan ha. May kapalit yan. Yung 7,980 mo, may kapalit. 6,000 worth of C24/7. Nap-explain kanina yung C24/7, di ba? So, meron kayong 5 box nito. Ito po yung itsura. So, yung isang box, may 30 capsule. So, highly recommend. Sabi ng iba, Chris, ibig sabihin, pag binenta ko to, babalik yung 6,000? Yes, babalik. Pero highly recommended ko po, hindi po ito pambenta. Yung unang purchase nyo, bibigyan ko ng tip kung gusto nyo lumaki yung negosyo. Yung unang 5 box na nakuha nyo, huwag nyo ibenta kasi hindi pambenta yan. Yan po'y panggamit sa inyo. Maliwanag ba? Kasi mahirap mag-alok ng produkto nang hindi nyo na-try. Tama? Sir, bili ka nito, maganda to. Na-try mo na, Chris, hindi pa kayo muna. Ba't tayo mo i-try, Chris? Takot ako eh. Gamitin mo muna. Tama ba? Baka allergy ako eh. May allergy. Gamitin mo muna. Tama po bago mo yung... Chris, 5 yan. Gagamitin ko isa. Yung 4, bebenta ko. Mahiya naman po kayo. May mga magulang kayo. Tama ba? Sila nga yung una kong bebentahan eh. Ang kapal mo naman. Tama ba? Sa mga anak, excuse me po ha, ako'y magpapasintabi uli. Sa mga anak, parang awa nyo na. Yung mga nanay, tatay nyo, huwag nyong bentahan. Ibigay nyo yung isang box. Bakit po? Matatanda na po yan. Tama po, una, may mga edad na. Pangalawa, nung ikay nag-aral, siningil ka na ba? Nung nagkasakit ka sa ospital, siningil ka ba? Ang liit na bagay, ay, bibenta mo pa. May discount naman eh. Kakatuwiran pa, ibigay. Maliwanag ha? Ito po'y pang family use. Tama po ba? Maliwanag. Ako ang ginawa ko, kinuha ko yung 2 para pang 2 buwan ko. Yung 3 binigay ko sa nanay ko. Kasi maga namatay tatay ko eh. Isang anak lang ko ako. So sabi ko, 3 box sa'yo, inumin mo yan. For 3 months. So akin yung 2. Sige. Yung ganun lang ginawa ko. Tapos inom-inom. Alam mo, ang unang nag-refer sa akin, nanay ko. Bakit? Siya yung may edad, siya yung lumakas. Tama po ba? Tapos nakwento sa mga, di ba? Nakwento dun sa mga kachismisa niya. Chismosa kasi nanay ko eh. Nombre 1 chismosa. Sabi ko, tinruan ko lang ng technique. Nay, ang gawin mo, yung product mo, ikwintas mo lang. Lagyan mo ng tapos sundin mo ko. Kwintas mo. Pag hindi mo ako sinunod, sisingilin kita. Kinuwintas. Pag tinanong ko, Inday, ano ba yung nasa mo? Ito kasi iniinom ko para sa arthritis ko, sa puso ko. Yun lang, napapansin kasi. Tama ba? Tama ba? Yun yung technique ko sa inyo para mapansin, ikwintas nyo. Ha? Yung mga babae may headband, idikit nyo yan sa gano'n. Pag sinuot yung gano'n, ano yung nasa ulo mo? Para sa arthritis, sa rayuma, mga gano'n ha. Kailangan magpapansin lang kayo. Para makabenta kayo, ang gawin nyo, yung mga display nyo sa bahay, tanggalin nyo na, palitan nyo si 24/7. Yung sabit-sabit, banderitas, para pagbukas ng pinto nyo, ano ba yung, para sa arthritis, sa rayuma, mga ganyan, sabi, hindi ka na nag-ano, ha? Number 2, meron kang 2,000 worth of medical check-up, urine test, blood analysis, x-ray, visual, oral, and physical exam. Number 3, yung tinatawag natin na insurance. So may insurance ka worth 200,000 pesos yung insurance mo. This is an accident insurance. Maliwanag po, accident, requirement, alam nyo na, di ba? At least, hindi po kayo tatanggap nito yung beneficiary po. Maliwanag po ha. Kasi nakita ko iba para excited pa, kinilig pa. Hindi po, okay po kayong kiligin ha. Sabi kaya po kinikilig kasi sa asawa ko nakapangalan. Wag ganon ha. Sabi ng iba, Chris, yung accident insurance, hindi ko type yan kasi may pamahiin kami. Ano pamahiin mo? Kasi yung pamahiin namin, ayaw na insurance, baka kasi pinaghahandaan mo yung kamatayan mo. Alam niyo mga brother, mga sister, mali lang, baluktot lang yung pag-iisip natin pag gano'n yung katwiran natin. Bakit po? Ang kamatayan po, pinaghahandaan po talaga. Tama po ba? Para yung pamilya mo,
Ang insurance po, bibigyan ko ng tip, hindi po para sa inyo yan, para sa pamilya nyo po yan. Akala nyo para sa inyo? Para sa maiiwan nyo yan in case. Tama ba? Pag kukunin ka ng Diyos, kukunin ka. Wala kang magagawa. Tama ba? Pag mamamatay, mamamatay talaga. Tama ba? Mabuti nang nakahanda ka. Bibigyan ko kayo kung gaano ka powerful to. Isa kwento, gagawin ko lang katatawanan, pero ganito talaga yung nangyari. No, meron akong grupo somewhere in Batangas. Lemery, Batangas. Ang negosyo nung lalaki is naghahango siya ng isda. Yun ang negosyo dun eh. Hahango ng isda, tapos madaling araw ibebenta. Member ko po siya. Siguro mga na siya member, mga 2 months pa lang. Alam niyo po, madaling araw po, hindi natsambahan po, nasagasaan po ng jeep. Sa may, ano ba to, yung may mga balisong, yung kalye na yan. Basta from Lemery siya. Nadali po madaling araw. Patay po talaga. Nabalitaan ko po na namatay yung lalaki. Binalita sa akin ng asawa. So sabi ko doon sa mga kagrupo ko, punta tayo ng Batangas, dalawin natin. Dinalaw po namin. Ang layo pa namin, kanto pa lang, naririnig na namin yung hiyaw ng babae. Agam talaga yung iyak. Sabi ko, Diyos ko pa tayo lalapit. Kasi siya po yung breadwinner. I mean, hindi lang breadwinner siya, talaga yung resources ng pamilya. So meaning, yari yung pamilya. Tama po ba? Iyak. Sabi ko, lapit tayo. Lapit ako. Sabi ko, ma'am, patay na. Sabi ko, alam ko, nakita ko naman eh. Hindi, sa isip ko lang ha, sa isip ko lang. Sabi ko, mapasok ba sa kabaong yan kung ano, tama ba? Sabi ko, upo. Sabi ko, ma'am, sabi ko gano'n. Siyempre, gusto ko ihatid sa kanya yung kahit paano, mahimas-masan yung inanakit, tama ba? Sabi ko, ma'am, si sir po, member po na, hindi na makakataw, patay na. Sabi ko, di ko pinahataw. Sa isip ko lang. Patawin ko, siyempre, patay na, wala na yan. Sabi ko, ma'am, hindi po yung ibig ko sabihin. Ibig ko sabihin, ma'am, bilang miyembro po, may beneficiary po yan na 200,000 na makukuha yung beneficiary. At least tulong. Ano requirement? Di ba? Alam nyo, nakakatawa, pero sa totoo lang, nahimas-masang kahit papaano. Bakit ang iniisip nyo? Magkano yung taol, etc., etc. Tama ba? Ang gastos magkano? At least umabanggit ko yung 200. Ganyan talaga ang buhay. Una-una lang. Tama ba? What if hindi naman madali? Kung hindi naman madali, makareceive ng 200,000, medical, reimbursement. Ito yung mga minor accident. Minor lang. Example, nakagat ka ng aso, yung mga ganyan. May gastos yan. Tama ba? Dala sa ospital, yung resibo, dali sa opisina, i-claim sa insurance, makaka-receive kayo hanggang 10,000. Kung magkano yung gastos. Example, dito sa 7th floor, puno yung elevator. Tama ba? Naghagdanan ka, nagkamali ka ng unang step. Pag-gising mo, Robinson Galleria ka na. It's an accident, hindi mo sinasadya. Kunyari lang. Ay, mga brother, ini-exage ko lang para matawa kayo, ha? Kasi baka antuking kayo, ha? Kunyari, na-aksidente ka gano'n ang sitwasyon. Ang gastos mo, 15,000, kunyari. Magkano ibabalik ng insurance? 10. Kung nakagat ka, kunyari, ang gastos, 5,000, magkano ang ibabalik? 5. Hindi po 10, 5. Huwag kayong mangupit, ha? Ang pangit nun, 5, tapos 10, hinihingi nyo, ha? Maliwanag mo ba? O, palakpakan natin yan, ha? Number 4. Meron kayong webpage account. Ano yung webpage account? To monitor your business. Ito yung magsisilbing sekretarya, accountant, at inventory nyo. Kailangan po sa isang negosyo yung may accounting, inventory, at yung mag-aayos ng mga yung production ng business nyo. Maliwanag po ba? Bigyan ko ng sample. Ang tao ko, libo-libo talaga. Luzon, Visayas, Mindanao. May international pa ako na mga grupo. Pero hindi ko nakakilala yon. But because of my webpage ako, namumonitor ko lahat dyan kung anong pangalan ko, ano binili niyang produkto, anong oras niya binili, ilan ang binili niya, at magkano kinita ko. Maliwanag po ba? So, paano mo makukuha yung kinikita mo? Even kinikita si Chris, nakikita? Yes. Ang maganda sa kanya, real time. Tama po ba? Kung minuto may bumibili, makita mo minuto din may bumapasok na pera. Maliwanag po ba? So yung webpage mo para siyang alakansya. Mamumonitor mo siya. Tapos ang maganda, wala ka ng overhead dyan kasi kasama na yan sa package. Maliwanag? So Chris, paano ko makukuha yung kinita ko? Number 5, meron kang ATM. ATM, dagdag ka lang for processing. It's a BDO. 200 pesos yata idadag mo. Tama ba ako? So, it's a processing. Ngayon, kung may video account ka, gamitin mo, pwede naman yan. Kung meron ka na. Ang maganda lang sa video natin, wala siya maintaining balance. So, kahit mag-zero, pero ang barya, hindi po nakukuha.
Maliwanag ha, kasi may isang distributor na tao ko, inaway ako, Chris, niloloko ako ng kumpanya nyo. Bakit? Sabi ko, kinukuha ko yung kita ko, meron, magkano ba yun? 50 pesos, ayaw ibigay. Sabi ko, huwag kayo magalit. Kahit sino po hindi makakakuha ng 50 pesos. Maliwanag po ba? Minimum na nawi-withdraw sa ATM po is 100. Ha? Maliwanag ha? Maliwanag kasi may mga talagang di pa natin alam na galing pa ng bundok, ngayon lang nakakita ng ATM, may ganun po, ha? Intindihan lang po natin. Now, meron po tayo, dito po siya nangyayari. Ang maganda po sa atin, daily payout. Ididiin ko lang ng konti itong daily payout, kasi po ako po payout. Ako po galing po ako sa sales. Galing po ako sa mga sales company. Sabihin ko na yung isa sa mga huling napasukan ko yung real estate. Alam niyo yung real estate? Nag-real estate po ako, ang good news. Sabihin na natin may isa po ako hindi po ako skillful pagdating sa sales, pero malakas lang ang loob ko at makapal ang mukha ko. Bakit po? Ganito na mukha ko, ninipasan ko pa ba? Di ba? Tama lang nakapalan na. Tama ba? So, ang ginawa ko po, nakabenta po ako ng mga property. Alam niyo po ba, bago ako nabayaran ng company, inabot po ako ng 8 months bago niya ako ma-fully paid. Alam mo, medyo sama ng loob ko na. Sabi ko sa boss ko, boss, re-resign na po ako. Alam mo, sabi niya sa akin, ba't ka magre-resign? Sayang yung talent mo. Kaya po ako magre-resign kasi sayang yung talent ko. Sabi niya, Chris, sabi niya sayang. Sabi ko, sayang po talaga, sir. Mahirap po maglakad o maghanap ng client pag walang laman yung bulsa ko. Tama ba? Mahirap maghanap ng client pag gutom po yung sikmura ko. Sabi ko ganun, imagine niyo sir, pinaghirapan ko, 8 months yung pa binigay sa akin. Ang maganda po sa AIM Global, kahit gaano kaliit yung kitain nyo, pag pinindot nyo yung website, pumasok kinabukasan. Daily payout tayo eh. Kahit gaano kalait at gaano kalaki, pag pinindot mo, tomorrow nasa ATM mo yan. At pwede mo nang gastusin. Maliwanag po ba? Bakit po, balukot po ito nasabi? Iyan yung lagi ko ini-explain sa karamihan eh. Example, kumita ka, maliit mo na tayo, 500 pesos. Kumita ka ngayon ng 500 pesos, pinindot mo, kinabukasan, nandyan na yan. Tanong, pwede ka na bang lumakad bukas? Pwede ka na ba maghanap ng kliyente mo? O yung iba, iwan mo sa pamilya mo. Tapos yung iba, pamasahe mo at pagkain mo. So meaning everyday, pwede kang makasurvive habang pinalalaki mo yung negosyo mo. Tama po ba? Na-experience ko po, sabi niya, gano'n ka-powerful. Dito po ako lalong humanga sa company. Hindi naman. Sanay na po ako. Yung unang-unang withdraw ko po ng malaking pera kasi meron ako yung inipon. Nag-withdraw po ako, umabot po ng mga 480,000. Pagpindot ko, wala pang 24 hours nasa account ko na. 400,000 yun ha. Yung company namin, magkano pa lang. Yung kinita ko, ginamit-gamit na bago ibigay sa akin. Ito, 480, pagpindot, bang, nandun kagad sa account. Maganda ba yun? Papalakpakan nyo yan. Ang pinakamalaking nakita ko nag-in-cash, pumasok agad sa account niya, si Mr. Joseph Lim. 1M mahigit yung pinindot. Pag pindot, kinabukasan, nandun agad sa account niya. Power ba yon? Bakit? Pwede bang gamitin capital pa ng company yon? No, yun ang point ko. O, pwede na, isa sa mga reason, isa sa mga pananaw ko yun na ang company marami talaga at liquid talaga. Yung pera nyo, yung kita nyo, hindi na pagkakakitaan, bibigay na sa inyo yan. O, palakpakan nyo yung company, ha? Number 6. Chicks, may 25% discount ka, lifetime. Bakit ko didiin yung lifetime? Kasi isang beses ka lang maglalabas, lifetime ka ng negosyante. Maliwanag po ba? Maganda, clear ba yon? Kasi mahirap sa isang negosyo yung meron kang monthly na babayaran, meron kang yearling babayaran, tapos ang franchise ka, every 3 years yata, magre-renew ka at magbabayad ka uli. Sa atin, one time, lifetime. Kaya pag pinangutang mo siya, at least kahit paano mo siya, masusurvive mo at mapapatayo mo ng maayos yung negosyo mo. Maliwanag ba yon? Oh. Number 7, meron kang business kit. Business kit. Sa loob ng business kit, para pag-aralan nyo yung negosyo. Manipis lang siya, na malaki. Sabi nung iba, manipis lang pala. Kala ko naman kung anong business kit. Alam nyo po, isa lang po itataga nyo dito sa bato. Tama ba? Ano po yan? Yung algebra, calculus, ang kapal kaya nun. Tama po ba? Ngayon, hindi ko magamit. Kahit piso, hindi ko pagkakitaan eh. Tama po ba? Tama mali. Yung kanipis sa business kit, pag-aralan nyo lang yon, million po yung kikitain nyo. Kaya highly recommended ko, once you join, ang una nyo gawin, pag-aralan po yung business kit. Kasama po ng business kit natin yung basic training. Basic training. Kailangan ba mag-training? Yes. Ay, avail nyo po yon kasi yung iba kasi, hindi po ina-avail yun eh. So, gamitin nyo po yon para makabisado nyo po yung pasikot-sikot sa negosyon to. Maliwanag ha? And number 8,
May kinakalimutan pa ba ako? Transferable Scholarship Program. Transferable Scholarship Program. Makaka-avail kayo ng 30 hanggang 100% discount depende sa school na mapipili nyo. Maliwanag po. Bigyan ko lang kayo ng tip ng konti, no? Ako po, nag-member ako, pero hindi ako gumamit ng transfer ng scholarship kasi graduate naman ako ng college. So, binagamit ko po sa pamangkin ko. Okay ba yon? O, meron ka ng negosyo, pwede ka pang tumulong. Now, kung kayo po hindi pa nakapag-aral o gusto nyo pang makatapos, so gamitin nyo po. Meron tayong short course, meron tayong mga pang 2 years, meron tayong pang 4, tsaka meron tayong pang 5 years. Maliwanag po ba? Maliwanag ha? So marami yan. We have at least mga 500 school nationwide. So pili lang kayo. Kunyari, kung gusto nyo yung mga malapit lang, yung mga tipong walking distance lang, yung mga Bohol, yung mga ganyan ha, Tagbil. Dumaguete. Maganda sa atin kung gusto niyo mag-aaral sa probinsya, we have also sa mga provinces, ha? Okay, now, paano tayo kikita? Maganda ba to? Yes. Tanong yung 7980 mo, ito yung kapalit. Sulit ba? Yes. Sulit na sulit na sulit? Sulit na sulit. Bigyan ko yung ng sample computation dito. Ako yung pamangkin ko nag-enroll, kumuha sa BS Computer Engineering. This is a 5-year course para medyo ma-power kayo ng konti kung sulit talaga, ha? Nag-inquire kami, 20,000 yung babayaran per sem. Malaki maliit? Sa isang magulang, masakit hindi? Masakit. 15,000, ito yung tinatawag na tuition fee. 5,000, ito yung tinatawag na miscellaneous fee. Overall, magkano? 20,000. Pagkakita po ng scholarship, alam niyo po ba, sabi ng school na ginamit ko, isa sa mga naka-tie up, tinanggal kagad yung 15,000. Tanong, bawi na ba ako? Bawi na. Ayan, ang maganda. Tanong, magaang na po ba ito sa magulang? Ang maganda, hindi pa binayaran ng cash. Binays pa sa yung midterm, yung mga ganon, yung mga tawag doon, mga finance. So, inunti-unti pa yung 5,000. So, magaang talaga sa isang magulang. Now, ang good news, 15,000 sa isang SEM ang na-discount. Yung pamangkin ko, 3rd year, 2nd SEM na po siya ngayon. Maliwanag po, ha? 15,000 sa isang SEM. Times na, ilang SEM ba sa isang taon? 2. So, magkano sa isang taon? 30. Ilang years yung kukunin? 5 years times yung sa 5. Magkano? That's 150,000 yung potential na ma-discount nyo sa isang course. Tanong 150 versus 7980. Tanong, sulit o sulit na sulit? Ito yung reason ba't po ako nabubuang. Bakit po? Hindi pa ako nag-i-start kung kayo yung marunong, kung kayo nag-aral about investment, Diyos ko naman, tubong lugaw po yan. Tama po ba? Yung pera mo, 7980, hindi tutubo sa bangko yan in 5 years, hindi tutubo ng 100% yan. Tama po ba? Kaya sabi ko, this is a good investment. Why? Una, meron ka ng mga health benefits, etc., insurance, may products ka pa, may business ka pa, plus meron ka pang educational program. O, palakpakan natin yung company, ha? Now, okay. So, how does the system work? Ito na po yung company, ito na po yung marketing program ng company. Una, meron kaming tinatawag na binary program. Under this system, ang kailangan nyo lang tandaan, the word binary, 2 grupo lang ang i-develop nyo. Kung lalagyan natin ng picture, yung grupong yan, 2 lang grupo ang i-develop mo. 1 on your left side, 1 on your right side. Left and right group. Yan na ang pararamihin mo. So effectively speaking, technically, ilan ang re-recruitin mo? 2 lang. Isa sa kaliwa mo, side na to, yan ang pararamihin mo. Jerjan, paano pararamihin? 2 paraan. Number 1, tulungan mo to, o tulungan to ng mga uplines mo para dumami to. Paano ba tutulungan dumami? Every time na nagre-recruit siya, tutulungan nyo siya. Clear? Pangalawa, yung ibang mare-recruit mo, dahil kompleto na itong 2 mo, pwede mong i-spill over sa kanila. Clear? So, ang dali lang. 2, kayang-kaya. Pag hindi nyo kaya itong 2, may problema kayo. Check your life. Lagyan natin ng pangalan, si A and B. Tanong, may chance ba na si A and B mag-pay in din? Oo naman, pag nag-pay in ka. Pag di ka nag-pay in, di pay in yan. Sabi mo kay A, bili ka na A. Sabi ni A, ba't ikaw bumili na? Di pa, ikaw muna. Ha? So, dapat ikaw muna. Clear? Una, pag si A naging interesado, bumili ng global package, ang unang source of income mo, yung tinatawag naming direct referral bonus. Pag bumili si A, meron kang 500 pesos outright. Ihulog namin sa webpage mo. Si B, bumili rin, another 500. So, magkano na yan? 1,000 na. So, every time na may nare-recruit ka, kahit ibigay mo yan sa ilalim, basta direct recruit mo, kahit i-spill over mo yung taong yon, pag yun nag-register,
sa'yo yung 500. Maliwanag ho ba yun? So, 500 ang kikitain mo. Kaya yung mga first-timer, kung ikaw si A, tignan mo yung nag-recruit sa'yo. Lingunin mo. Sabay-sabay mo sa kanya, 500 pala, ha? Kaya pala linti ka makakulit, ha? De, biro lang. Bakit? Kasi ikaw first-timer, pag ikaw naman ang may downline at bumili ng global package, ikaw naman ang may 500. Pero hindi kayo yaman dito sa ka 500. Ang malaking kitaan dito yung tinatawag naming match sales bonus. Ano yan? Every time na nagmamatch yung sales nyo between your left side and right side, paano masasabing nagmamatch? Halimbawa, one way to say na nagmatch, may nag-join dito sa left na isa, nag-register. May nag-join dito sa right na isa, nag-register. Match o hindi? Pantay o hindi? Pantay, kasi may nag-register dito na isa, may nag-register doon. Every time na nagkakaroon ng match sales, meron kang bonus. Magkano? Meron kang maliwanag na 1,500 pesos. So, 1,000 plus 1,500, magkano yan? 2,500. Ang dali lang intindihin, di ba? 500, 1,500, magkano kinita mo? Dali lang. Tutuloy ko pa. So, yung nag-recruit, ilan? Dalawa rin. Si C and D. Si B nag-recruit, ilan? Dalawa rin. Si E, tsaka si F. Tanong, kung ang income ni A ang pag-uusapan, pag na-join si C and D, kumita ba si A? Magkano? 2,500. Bakit 2,500? Kasi may 500, 1,500. So, kumita rin si A ng 2,500. Tanong, yung nangyari sa'yo, nangyari ba sa kanya? Niloko mo ba siya? Hindi. Kaya wag iisipin nung mga nare-recruit dito na gagamitin lang kayo. Bakit? You are given the equal same opportunity. Si B, pag kinumpit natin kinita ni B, C and F nag-join. May kita si B, wala. Total na kinita ni B, magkano? 2,500 din. 500, 1,500. Pero kung ikaw ang gagawin kong reference sa pag-join ni C, D, E, and F, ikaw, may kita ka, wala? Magkano? Ano nga? Pag na-join si C, D, E, and F, may match ka o wala? Ilan? Bakit dalawa? May dalawa rito, sa left, may dalawa sa right, 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? May 3,000 pesos ka. Maganda ba yung 3,000? Maganda ba? Bakit maganda? Una, ikaw ba nag-recruit dito? Pero may kinita ka. Pangalawa, ikaw ba nangumbinse? Pangatlo, ikaw ba nagpaliwanag? Pangapat, may ginawa ka? Kaya maganda. Ayun ang gusto ng Pilipino, yung kumikita, walang ginagawa. Ano ang tawag doon? Ang tawag doon, leverage. Now, we're talking about what? 4 people here. C, D, E, and F. Can you imagine, ikaw to, directly proportional sa time yan eh. Dadami yan o hindi? Can you imagine, itong example ko na wala kang ginawa, 4 na nag-join, kumita ka, can you imagine pag 100 tao yan? Kahit wala ka sa picture, hindi ikaw nag-recruit ng 100 na yon, pero dumami sila. As time went by, may kita ka wala? May ginawa ka wala? Ang tawag doon, leverage. Yan ang wala sa linear income. Such that dito, darating ang panahon, katulad ng distributors namin, nagbabakasyon na sila sa Amerika, 1 buwang na sa Amerika, pag uwi dito, daang-daang libo pa rin ang komisyon nila. Maganda hindi? Ito ngayon. Si C and D nag-recruit 2. So dito, sa left side, ilan ang bago? 4. Sa kabila, si E nag-recruit pero 1 lang naniwala. Si F nag-recruit pero 1 lang naniwala. Ilan ang bago sa right mo? 2. Tanong, kung ikaw uli ang gagawin kong reference, may match ka wala? Ilan? 2 lang. Kasi minimum ang titignan ng computer natin eh. So 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? 3,000 ulit. George, ano mangyayari dito sa walang kamatch? Ang tawag namin dyan, waiting lang yan. Naghihintay ng kamatch. Ano pa hihintayin yan? Hanggang kailan maghihintay? Walang deadline. Kaya kahit after 10 years magkaroon ng kamatchan, 10 years from now, babayaran pa rin kayo ng AIM Global. So, ano napapansin nyo? Pag tinuloy ko tong structure natin, at nagtuloy ako ng bilog-bilog, okay? It's just a matter of time. Dadami to, hindi?
Pwedeng isang buwan, marami na. Pwedeng 1 year, marami na. Pero ang idea doon, it's just a matter of time, dadami siya. Pag dumami to, ano mangyayari sa 1.5 mo? Eh di dadami. Kaya habang dumadami yan, parami ng parami, yung 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Kaya ang daming 1.5. Ang daming 1.5. Pag pinagsama-sama mo yung dami ng 1.5, let me go back. Doon sa kinikita ni Leo Kaduyak kanina, na 250,000 monthly. Posible, imposible. Saan galing yung 250,000? Sa sarili niyang effort? Hindi. Hindi. Dahil sa dami ng 1.5. Bakit ang daming 1.5? Daming nag-join eh. Siya ba lahat nag-recruit niyan? Hindi. Yung na-recruit niya, nag-recruit. 1.5. Kaya ang word of the day, 1.5. Kaya pagpasok mo sa puwisina bukas, o kaya pag-uwi mo mamayang gabi, nagalit misis mo, sabi mo, 1.5. Pag nasa opisina ka, nandun ka sa computer mo, dumaan ka opisina mo, tignan mo ng ganito. Pag tihabi ng opisina mo, habang naglalakad, bakit ba niya makatingin? Sabi mo sa kanya, 1.5. Alam mo kung bakit? Sa buhay ng tao, proven ito because everything is energy. Kung ano yung lagi mong iniisip, yun ang mangyayari sa buhay mo. Kaya pag-isip ka yung isip ng 1.5, daming 1.5 darating sa'yo. Pero pag ang lagi mong iniisip, utang mo, dadami lalo utang mo. Pag problema iniisip mo, dadami lalo problema mo. Have you seen a person na problema laging iniisip, naging masaya? Hindi. Kasi pag problema, nanganganak ng... Because kung ano yung where attention goes, it is where energy flows. Kung saan mo nilagay attention mo, nandun ang energy. Kaya pag ang lagi mong iniisip, 1.5, daming marirecruit, 1.5. Maliwanag ba yun? Yan. Kaya, sa sistemang ito, we are not telling you to leave your job. But come to think of it, kailan ka pakikita ng daan-daan libong piso pag nakadepend ka lang sa 8 to 5 na trabaho mo? Dito, mag-invest ka ng 2 to 3 hours every night. Yung mga downline mo, nag-invest din ng 2 to 3 hours every night. Dadami ka, hindi. O, di ang daming 1.5. Ito experience ko eh. Si A kumikita, tama? Pag kumikita siya, kumikita ka? Hihinto to, hindi. Ang experience ko, ang tao, pag nakatikim ng kita, ayaw huminto. Aawayin mo na lang, di pa rin hinto. Sabi mo sa kanya, hoy, ayoko na ng pera. Sabi niya, bahala ka sa buhay mo, tutuloy pa rin ako. Pero pag sila tumutuloy, kita ka ng kita. Nakakatulong ka pa sa ibang tao. Happy pa mundo. Nakuha niyo kung bakit? Kasi marami mga tao, lalo na, okay? Habang tumatagal, ang pinaka-ultimate source ng problema, ano? Pera. Money may never be the most important thing in the world. But the lack of money affects everything that is important. Love can make the world go round. But love cannot put food in the table. Anak, gutom ka na, I love you. Busog na ba yung anak mo pag ganon? Hindi naman. Nagawa niyo ibig sabihin. That's why money is important. Money is very important. Ako, galing ako sa hirap eh. Isa lang masasabi ko, ang hirap maging mahirap. Ayoko nang balikan yun. Kaya nga ako nananaginip ako ngayon, ayoko na magising. Magigising sa akin, papatayin ko talaga. Hindi ko biro yung mahirap. Ang hirap. Hindi biro yung walang pera. Hindi biro. Yung lagi kang pressured para maghabol ng bayarin. Hindi biro. Sino nag-enjoy sa ganun? Sa naghahabol ng bayarin? Sino nag-enjoy sa pagtitipid? Ha? Iba wala. Kung ang pagyaman nasa pagtitipid, marami ng mayaman ngayon. Problema, pag gusto mo magtipid, wala ding matitipid. Ubus lagi. Nararamdaman nyo ba yun? Payday ng 15, ang hinihintay mo na at 30. At bago dumating yung sweldo ng at 30, may may-ari na. Hindi pa dumadating sa'yo, may may-ari na. Tama ba yun? Yung bang dadaan lang, pag ATM mo, whoop, ganun lang. Napagod ka pa kasi pumila ka sa ATM. And, a lot of people are not happy with their jobs, with their situation. Araw-araw nagre-reklamo sa trabaho, sa sweldo, sa kumpanya, sa boss, sa traffic, pero magugulat ka. Araw-araw pumapasok ka pa din. Tama ba? So, this could be a choice. Ano gagawin mo? Magdadala lang ng tao. You never know kung sino yung magugustuhan o hindi. The important thing is, huwag ka magja-judge kung magugustuhan nila o hindi. Bakit? Hindi mo hawak ang utak nila. They will decide for themselves.
Tayo kasi minsan judgmental eh. Ay, ayaw to ng kaibigan ko. For all you know, may ibang nag-recruit sa kaibigan mo, nakuha dito. Tapos nasa lubong mo, ba't nandito ka, di ba? Ayaw mo nito? Sabi ng kaibigan, malay mo ba kung ayaw ko, utak ko to. Kaya hindi kayo pwede mag-judge kasi ang tao may sariling kakayahan para mag-isip para sa sarili nila. All you have to do, recruit ng recruit ng recruit. Ako, ilan na recruit ko? 100. Ilan naniwala? 3. Pero hindi lalabas yung 3 kung hindi 100 ang kinausap ko. Kaya thank you na rin sa 97. Tama ba? So, ang idea dito, pag dumami, yayaman ka. To such extent na kaibigan, kahit mawala ka sa picture, knock on wood, nawala ka. Halimbawa, laki ng kinikita mo, sarili kang kondo, tapos naka Louis Vuitton ka, ang belt mo, H. Alam niyo yung H? Honda. Ha? Ha? Honda. Lifestyle mo, ang ganda. May financial freedom ka, may time freedom ka. You can buy whatever you want. Tapos one day, kinuha ka ni Lord. Pinaganda mo ng buhay, no? Tanong, pag nawala ka ba, lahat ito mawawala? Physically, hindi. Napaka-imposible pag ito nawala, ito lahat mawawala. So, technically speaking, kumikita pa rin yung account na yun. Tama ba? But physically, wala ka na. Guess what? Yung account mo, under our policy, transferable sa loved ones mo. Galing, di ba? Ang galing eh. We honor your hard work in building your network. But in network marketing, technically, hindi lang kami. Halos lahat ng networking companies ganito. Because effort mo yan eh. Pag namatay ka, yung account mo, transferable sa loved ones mo. So come to think of it, if you're just depending in linear income sa wage, one day if you retire, they will never pay you anymore. Or one day, should you decide to die, they will never pay you anymore. Pero sa AIM Global, mag-retire ka, or should you decide to, transfer to, we will honor that. Transferable. So at the end of the day, ang panalo dito, kayo at walang ibang tao. Kayo at mga mahal mo sa buhay. Maganda ba siya? Yes. Second, meron pa kami, hindi natatapos dyan. Halimbawa, yung mga taong yan, bumibili, gumagamit ng product. Kasi itong pinakita ko, yung 1515, nanggagaling yan sa sale ng global package. Tama ba? What if itong mga taong to, bumibili let's say lang ng paisa-isa, kape. Bumili lang ng glutathione. Bumili lang ng perfect white. May kita ka wala? May kita ka wala? Meaning, hindi global package ang binili ng mga taong to. Join na sila, member na sila, pero they are selling, using the product. Kumikita ka. Ang tawag namin doon, unilevel income. Under this policy, depende sa level, kay A and B, first recruit mo sila. First generation recruit. Ang tawag kay A and B, first level mo sila. Maliwanag ho ba? Ang tawag kay C, D, and F, second level. Pag nag-recruit si C, D, E, and F, ano tawag dito? Third level. Galing. Third, ano kasunod? Grabe kayo, galing. Fourth, tapos fifth, and so forth, and so on. Ganito po yan. Pag yung first level mo, bumibili, gumagamit ng product, member na sila, nagbebenta, may commission ka pa sa kanila. Magkano? Basta first level, meron kang 10%. Mula second level, hanggang 10th level. Alam nyo ba, pag ito pinaabot ko ng 10th level, magiging 1,000 yan. Meron kayong 5%. Kasi itong padala-dalawa na to, pag pinarami natin yan, 1,000 yan. Yung dalawa, si A and B, na nirecruit mo, 2 lang yan. Pag ito tinuruan natin mag-recruit ng 2, magiging 4. Si C, D, E, and F. Pag tinuruan natin itong 4 na maganap ng tigda-2, ilan? Tapos 128, 256, 512, 1,024, 2,048, 4,096, etc. 1,000. Yung iba sabi sa akin, ang galing naman niya. Di po, 3 years ko nang ginagawa. Yan, kabisado ko na. Kauman sa kalagayan ko. Aabot ng 1,000, hindi.
may 5% ka, 1,000 tao, nagkakape. Ano bibiling kape niyan? Siyempre, kape natin, taga-AIM Global eh. Ano bibiling vitamins? Enervon ba? Centrum? Hindi. C24/7. Pag ito member, iba ginagamit. May tama to. May discount sila, hindi nila minamaximize. Nakuha nyo? Kaya habang nagkakape to, tuwing umaga, kumikita ka. So, pagising mo sa umaga, pwede ka mag-imagine habang nagli-live-in ka. Imagine mo, living grupo mo, nagli-live-in din, sabay-sabay kayo. So, pwede ka mag-compute. 5%, 5%, 5%. Tama ba? Magbebenta pa ng C24 ng complete. May ila-launch pa kaming product this coming February, bago para sa mga bata. Can you imagine? Para ka may maliit na grocery. May bumibili, gumagamit, nagbebenta dyan, kahit natutulog ka, kumikita ka. Ang isipin mo, one day, malapit na po tayong magkaroon ng grupo. Malapit na tayong magkaroon ng branch sa Northern America. One in Canada and US mainland. Malapit na. Tignan nyo yung impact. Baliktad oras doon, di ba? Dito gabi, doon umaga. O isipin mo mabuti, ikaw to. Yung grupo mo dito sa Pilipinas, matutulog na. Eh may grupo ka sa Amerika. Pagtulog ng grupo mo, syempre wala ka nang kita dito, tulog eh. Hindi gamit ng product, hindi uminom, hindi nagbebenta. Pero wag ka, pag may grupo ka sa Amerika, sila naman ang gigising. Habang gising sila, nagbebenta sila doon, umiinom, gumagamit ng product. Habang tulog ka, kumikita ka. At pagdating ng gabi doon, tutulog na sila, grupo mo naman dito ang pagising. Paggising dito ka naman sa Pilipinas kumikita. Kaya kumikita ka ng pera 24 hours a day because of AIM Global. Ganda ba? Oh. Last, number 3. Meron kaming tinatawag na stair step. Baka malito po kayo. Bakit tatlo yan? Ibig sabihin, pag nag-form kayo ng grupo, nag-build kayo, 3 paraan namin kayo babayaran. May commission ka sa binary, may commission ka sa unilevel, at may commission ka sa stair step. Kasi yung kinikita mo sa unilevel, iba pa yan sa binary. Yung kinikita mo sa stair step, iba pa yan sa dalawang to. Kaya 3 sabay-sabay, babayaran ka ng AIM Global sa effort na ginagawa mo. Maganda ba? Stair step, ang kailangan lang pong tandaan dito, lahat ng products may equivalent points. Yung points gagamitin namin sa promotion nyo. 3 P. Sa kayo mapopromote? Sa hagdanan na to. Ang magdidictate ko ng position mo, yung product. Saan galing yung products? Dito sa grupo mo. Bawat binibili, ginagamit, binibenta nila, may products yun na nagiging basis po namin for your promotion. Una, ang title mo, distributor, pag wala ka pang masyadong points. Once your group generates about 10 points, we promote you to silver executive. May additional percentage ka, parang promotion lang sa corporate ladder yan. Pag na-promote ka, most of the time, di ba may dagdag sweldo? Ganun din dito. May additional 10% overriding commission ka pag naging silver executive ka. Pangalawa, pag umabot ng 100 points, yung buong grupo mo, ang tawag namin sa'yo, gold executive. 20% overriding commission na. Last, ang pinakamataas na position, 1,000 points, ang tawag namin sa'yo, Global Ambassador or GA. Dito, 30% na ang overriding commission ninyo. So, ang point dito, simple lang. Ang points galing sa group. So, para ma-promote ka, gumawa ka ng grupo. So, can you imagine pag nag-concentrate ka dito sa benta-benta, makukuha mo tong 1,000 points o hindi? Benta-benta, ikaw lang, hindi ka nag-concentrate sa pag-recruit. Ikaw lang mag-isa. Gusto ko maging GA, magbebenta ako. Kaya mo to, hindi. Malamang kahit babae ka, may balbas ka na, hindi ka pa GA. Kasi alam nyo kung bakit? Ang points ng C24/7, ang laki po. 0.2. And yan ang pinakamataas na points namin. 0.2. Can you imagine kung mag-isa ka lang, magbebenta ka ng 0.2? Kailan pa to? Puti na uwak, sabi nga. Kaya ano gagawin? Kasi lahat yan, ang tawag namin, group sales. Sabihin nyo, group sales. Kanino galing yung points? Sa grupo. Kaya kung may sikreto dito, ang tawag namin, RITA. Ano yung RITA? Acronym for recruiting is the answer. Recruit ng recruit. Share the business. Number 2,
ito yung ways para ma-promote. Meron kaming tinatawag na no time frame. Ano yung no time frame? Itong mga points na to, wala pong deadline. Halimbawa, 2013, nag-join ka. Humataw ka. Nilapitan mo lahat ng lapitan mo. Talagang ginawa mo yung best mo 2013 for the whole year. Naka 1 point ka. Pagdating ng 2014, ginaya mo lang yung effort mo. Another 1 point. Every year 1 point. After 10 years, ano ka na? 10 points. Di ba? 1 year, 1 point. Another year, 1 point. 10 years, 10 points. Silver executive ka na. Huwag niyo naman pabutin ng ganun. Sobrang tagal. Pero ang point ko doon, walang time frame. Number 3, no demotion. Ano ibig sabihin itong no demotion? Pag na-promote ka, kahit ano mangyari, hindi ka nababalik sa previous position mo. Halimbawa, pag nakuha mo na itong 10 points, humina grupo mo. Possible, hindi? Possible. Bakit possible? Inaway mo lahat eh. Bago ka pa lang, nangaaway ka na. Bakit? Siyempre, iba-iba ugali natin. Tama? So, naglaylo yung grupo mo. Humina production. Good news. Pag nakuha mo yung 10 points, kahit humina production ng grupo mo in the future, hindi ka na namin ibabalik sa distributor. Pag naging gold executive ka, hindi ka na babalik sa GSE. Clear? Pag naging global ambassador ka, hindi ka na babalik sa GE. Pag naging silver executive ka, hindi ka na babalik sa distributor. Pag naging distributor ka, wala ka nang babalikan yan na pinakamababa. Bangin na kasunod. Last, ito yung pinaka-paborito ko. Tapos na po ako. Meron kaming tinatawag na no pass up. Ano tong no pass up? To some people, like ako, sold out na po ako dun sa idea na maganda yung business. Maganda ba siya? I mean, objectively mong titignan, maganda ba? When I say objectively, yung titignan mo lang yung process, yung flow, yung marketing plan. Wala talagang loko, hindi talaga nanloloko eh. Nangyayari talaga eh. Maganda siya. Objectively mong titignan. Hindi lang siya nagiging maganda pagka sinaluan na ng emosyon ng tao, lalo na ng Pilipino. Pag sinabi, ay, di ko kaya, yun na, emosyon na yun. O kaya, hindi totoo. Ha? Kahit nakakita na ng mga kotse sa baba, hindi talaga totoo yung kotse na yan. Hindi galing sa AIM Global yan. So, doon nagkakaroon ng problema. Pero objectively nyo titignan, maganda. Unfortunately, nung time ko, maganda na siya, kaya lang, ang pinaka-worry ko sa lahat, paano kung hindi ko linya? Tama ba? Paano kung hindi ko kaya? Yung tipong sila nagawa nila, kaya nila, paano kung ako hindi? Paano kung mahiyain ka, konti lang kaibigan mo, hindi ka madaldal, hindi ka sales type, etc. Pwede ka pa rin ba? Dahil sa no pass up, pwede ka pa rin. Ano example nito? Halimbawa, ikaw to. Baliw na baliw ka, pagkatapos ng seminar, talagang sabi mo, yayaman na ako. Bibili ako ng global package na yan, bibili ako. Pagbili mo, yakap-yakap mo pa. Pauwi ka na, nasa bus ka, yakap-yakap mo pa, nag-i-imagine ka na. Bibili akong bahay. Layo na agad eh. Kutsi-kutsi. Punta ako, yaman ako talaga. Pagdating ng inspector, ticket niyo po, basta payaman na ako. Alam mo yung gano'n, excited ka, nalimutan mo na magbayad. Pag-uwi mo ng bahay, shower ka lang, kain, tulog. Medyo, nag-i-imagine ka na. Maya-maya, bumalik na diwa mo. Hay, magre-recruit daw. Ang naalala mo lang yung maganda, yung recruit, nalimutan mo eh. Re-recruit daw, 2. Problema, dadalawa lang kaibigan mo talaga, si A and B. Ang masakit nito, kamamatay lang ni A, kaya si B na lang. Naalala mo bigla, paano ba to? Tapos naalala mo bigla, mahiyain ka pala. Tapos kung konti lang kaibigan mo, hindi ka madaldal. Alam mo yon, wala kang time, lagi ka nag-over. Lahat, biglang pag-uwi mo, naalala mo lahat ng problema. Nung tinitignan mo yung global package mo, bakit ba ako bumili-bili nito? Para ako nabudol-budol dun. Nagsisi ka bigla. Kasi nga naalala mo, di ka madaldal. Alam mo yon, dadalawa lang kaibigan mo, kamamatay nung isa. Pwede ka pa ba? Alam nyo dahil sa no pass up, pwede ka pa rin. Bakit? Ikaw yung mahiyain. Pero pwede ka ba makarecruit ng kabaliktaran mo? Yes, halimbawa, hindi ka mahiyain. Yung na-recruit mo si B, ang kapal na mukha. Pwede yun, hindi? Ikaw hindi mo to linya, pero si B linya pala to. Pwede yun. Wala kang time, pero yung na-recruit mo, ang daming time. Tambay eh. Walang trabaho. Oh.
Hindi ka madaldal. Yung na-recruit mo, lintik, dumaldal, natutulog na, dumadaldal pa. Ito, mahihain ka. Itong na-recruit mo, ibang klase. Pag pumakay ng jeep, ang binibilang, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Pwede ba mangyari yun? Pwede ka ba mga recruit na mas magaling sa'yo? Mas maraming kilala? Mas makapal ang mukha? Mas panipaniwala ang mukha kaysa sa'yo? Pwede. Pag yung na-recruit mo, lumaki ang grupo, pwede ba siya maging global ambassador? Alam mo, kahit isa lang, pag na-recruit mo, naging global ambassador, ikaw na nag-recruit. Automatic, global ambassador ka rin. Oh. Maganda hindi? May tsamba eh, kaya ang ganda. Kung makatsamba ka. Nakuha niyo yung idea? So all you have to do is to share and share the business because along the way, you never know kung sino yung magigising yung pangarap. And in my experience here for the last 17 years, pag ang tao nangarap, nagising ang pangarap, lahat gagawin. Yun yung literal. Harangan man ng sibat, itutuloy ito. Mabago lang ang buhay nila.